Ang title po ng ating mensahe ay The Fruit of Godly Sorrow, Repentance unto Salvation. O ang bunga ng makadiyos na kalungkutan, pagsisisi tungo sa kaligtasan. At let me begin po by sharing an update with Pastor Joey Perez. So alam po natin na siya ay naoperahan kagabi, no po? At naoperahan po siya yung tinatawag na colon resectioning dahil kailangan pong tanggalin yung bukol o yung malignant na tumor sa kanyang colon para siya po ay gumaling. At sa biyaya ng Diyos, ito po ay na-detect agad. So mamaya po i-confirm natin kung ano talaga yung final diagnosis, final stage ng kanyang cancer. Ngunit, ang pagka-discovery po ng kanyang cancer ay talagang biyaya ng Diyos dahil ito ay sa kanyang case, sabi po ng doktor, napakahirap daw malaman at buti daw ay, ang sabi nga nila ay parang natsambahan, no? At hindi ito mangyayari kung hindi siya naka-experience ng pananakit ng tiyan, ng sikmura, no po, na kung wala siyang naging simptomas. At gayon din naman dito sa ating pong babasahin, no? Dito po, ang makikita natin na si Apostol Paul, no, sa kanyang sulat sa mga Korinto, ay nagbigay siya ng kalungkutan o ng sakit ng damdamin sa kanyang mga sinusulatan. Pero hindi ito para sila ay saktan lamang o sabihin natin pasamay ng kanilang loob, kundi ito ay para magbunga ng tunay na pagsisisi na naghahantong sa kaligtasan. So yun po ang ating pag-uusapan sa umagang ito, na Paul in his previous letter had pierced their hearts, but instead of causing resentment, instead na magalit sila, it produced repentance. Yung kanilang kalungkutan na kanilang nadama, na na-experience nung sila ay sinulatan ni Apostol Paul. Ito ay yung naging lupa kung saan tumanim ang pagsisisi at nagbunga ng pagsisisi tungo sa buhay o salvation o buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na mabiyaya, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Nagpapasiyasat po kami ang aming puso, Panginoon, anuman po ang inyong nakikita na hindi po kalugod-lugod sa inyong harapan. Kami po ay pakalinisin, kami po ay inyong patawarin, at kami po ay ihanda ninyo, Panginoon, sa aming mga pag-aaralan ngayong umaga. Panginoon, gaya nga po ng aming introduction na maaaring kami ay masaktan, Panginoon, sa inyong mga salita. Ngunit ang sakit na ito na maidudulot ay hindi para kami ay panghinain, kundi para kami ay magkaroon ng kalungkutan na nagmumula sa inyo, na ayon po sa inyong kalooban, na nawa ito ay maghatid sa amin ng pagsisisi tungo sa buhay. Kaya Panginoon, samahan niyo po kami. Kayo po ang magsalita sa amin, Ama. Kayo po ang makita at ang inyong mga salita lamang ang maipangaral, Panginoon, ng may katapatan at kalinawan, Ama. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong mensahe ay ang tunay na pagsisisi or true repentance is marked by godly sorrow, produces fruit, and restores joyful fellowship in Christ. So, ang tunay daw po na pagsisisi ay nagpapakita ng makadiyos na kalungkutan, at ito ay nagbubunga, at ito ay nagre-restore o nagpapanumbalik ng kasiyahan sa fellowship natin kay Kristo Jesus. At may dalawang bagay lang po tayong titingnan.
Una ay yung root ng true repentance at pangalawa yung fruit. Ano yung mga bunga ng tunay na pagsisisi na naghahatid sa atin ng kaligtasan, no po? Dahil alam natin, kung titingnan po ninyo sa mga social media at sabihin natin sa ibang pag-aaral, tila ang usapin ng repentance ay napakahalagang paksa, ngunit marami ring kalituhan, no? Marami ring sabihin natin confusion kung ano ba talaga ang tunay na pagsisisi? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagsisisi? Ano yung godly sorrow? Ano yung worldly sorrow? Madalas na pag-uusapan ito, ngunit maraming kuro-kuro, maraming diskusyon. At dito sa ating pag-aaralan, lilinawin natin ano nga ba talaga yung tunay na pagsisisi. So sinasabi natin, una, ang tunay na pagsisisi ay nakaugat doon po sa godly sorrow. At paano nagsimula itong godly sorrow sa kanilang pagkakataon, sa kanilang sitwasyon? So yung verse 8 to 10 po, makikita natin sinabi dito, sapagkat bagamat pinalungkot ko kayo sa pamamagitan ng aking sulat. So ano po yung sulat na yon? Alam niyo po, sa pag-aaral, hindi talaga na-record, no? Kung ano talaga yung sulat na yon. It means na yung sa ibang studies sa pag-aaral, yung sulat na yon must be written between 1 Corinthians and 2 Corinthians na letters. Ngunit alam natin na yung Corinth, which is the Church of Corinth, which is composed mostly of Gentiles, no, mga hintil. Itong church na ito ay magulo, maraming problema, no po. Nandoon ang immorality, nandoon ang division, no po, nandoon ang pride. Napakarami. And ang ating Apostol Pablo, para sila ay sabihin natin ibalik, no, sa tamang landas, siya ay bumisita roon. At yung kanyang pagbisita, tila ito ay hindi naging maganda, kaya nga sinabi sorrowful visit. Yung sinabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 1. So, dahil hindi naging maganda yung kanyang pagbisita, hindi naging maganda yung hindi naging maayos yung kanyang bisita, naging kalungkutan, nag-decide siya na wag nang bumisita ulit at kundi sulatan na lang sila. At itong sulat na ito yung pag-rebuke sa kanila. No po, ina-address ni Paul yung kanilang kasalanan, nire-rebuke sila sa kanilang kasalanan. At yun po yung isang unang punto na gusto kong tingnan, yung pag-rebuke po sa kasalanan, no po. Bagamat ito ay masakit, ito po ay kailangan. Sinabi dito ng ating Apostol Pablo na nung siya ay pine-prepare niya itong sulat na ito, nandoon yung labis na affliction, labis na kalungkutan, pero kailangan pa rin niyang gawin, kailangan pa rin niyang sulatan sila upang sila ay i-rebuke. At alam natin, ang salita ng Diyos ay inuutusan tayo mag-rebuke. No, sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be prepared in season and out of season, rebuke, correct, and exhort with patience. So kung gaano ka-importante yung pag-preach ng salita ng Diyos, gaano ka-importante yung pag-exhort, ganoon din po ka-importante yung pag-rebuke, no po? At sabi pa sa Titus 1:13, rebuke them sharply. Titus 2:15, declare these things, exhort and rebuke with all authority. So dito po makita natin na yung godly sorrow, nagsisimula po ito sa pag-rebuke ng kasalanan. At alam natin yung pag-rebuke na ito, hindi ito ginagawa lamang upang ipahiya ang isang Kristiyano. Hindi ito ginagawa lamang upang siya ay pasakitan. No po? Hindi ito ginagawa lamang upang siya ay parusahan. Hindi rin ito ginagawa para siya ay condemn. Pero ito ay ginagawa, una, upang ma-expose ang kasalanan, i-correct ang kasalanan, at higit sa lahat, upang ipadama ang pag-ibig ng salita ng Diyos, ng church, ng kapatiran, sa isang Kristiyano
na maaring naliligaw ng landas, no po? Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, no, ito binanggit ko kanina, na for out of much affliction and anguish of heart, I wrote to you with many tears, not so that you would be made sorrowful, but that you might know the love which I have especially for you. So yun po yung main motivation ng pagre-rebuke, pag-ibig, pagmamahal. Kaya po tayo nagre-rebuke. Hindi tayo para lamang manira, manisi, mag-punish, no po? Bagamat ang punishment, ito po ay parte ng consequence in the context of church discipline. Ginagawa po natin yan. Ngunit hindi po yun yung end, no? Ito lang po ay means to an end. At ang end po ng rebuke is restoration. Yun po ang gusto natin, no? Gusto natin na sila ay ma-restore, una, sa relasyon sa kanilang sa Diyos na banal, at pangalawa sa kanyang church. Ginagawa po natin ng pag-rebuke din upang mapanatili ang purity ng church. So napaka-importante po ng pagre-rebuke. But then again, ang kailangan po natin ginagawa, kung tayo ang nagre-rebuke, sinabi po ng 1 Corinthians chapter 16 verse 14, let all that you do be done in love. So dapat po tanungin natin, pag tayo ba ay nagre-rebuke, ano po ang motibo natin? Tayo po ba ay nagre-rebuke lang for the sake na maipakita na tayo ay tama at sila ay mali? Tayo ba ay nagre-rebuke lang para sila ay i-downcast? No po? Tayo ba ay nagre-rebuke lang because of our selfish attitude, because of anger, because of pride or malice? And most importantly, tayo ba ay nagiging hypocrite? No po? Dahil nagre-rebuke tayo for something that we also do in ourselves. Nawa, wag po tayong mangyari yon. Dapat i-check po natin yung motives ng ating pagre-rebuke. Na we need to speak the truth in love. And not only in love, sabi po sa Galatians 6:1, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. So kung inyong kapatid, no po, ay biglang nahulog sa kasalanan, yung caught in any transgression dito, ibig sabihin, bigla siyang nahulog. Hindi niya alam, kasalanan pala yun. Bigla siya nagkamali. We should restore them in the spirit of gentleness. So, napaka-importante po ng pagre-rebuke kasi dito, ito yung ugat kung saan nagbumula yung godly sorrow. Pero napaka-importante rin na pag tayo nagre-rebuke, we should do it in a godly way. Otherwise, hindi po ma-achieve yung goal ng rebuking, which is restoration. Hindi damnation, kundi restoration. At dito, makita natin, after i-rebuke ni Apostol Paul ang mga taga-Korinto sa pamagitan ng kanyang sulat, ano yung naging tugon nila? So dito po natin makita yung kung ano talagang godly sorrow. Ano ang naging tugon nila? No po? Una, alam natin na hindi sila nagalit kay Apostol Paul. No po? Hindi sila sabihin natin na nagdahilan, hindi sila nag-justify, hindi sila sabihin natin na nainis, no po? Hindi nila sinabi na only God can judge me, no? Usong-uso po yan, no? Only God can judge me, pinapatattoo pa po, no? Hindi ganoon ang naging response ng mga taga-Korinto. Pero nung naging response sila ay nalungkot, they grieved. They had sorrow in their hearts, no po? Pero hindi lamang natapos doon. Hindi lamang sila nalungkot and then that's it, no po? Sila ay nagkaroon, itong topic nga natin, ng godly sorrow. At yung godly sorrow, ang pinaka-definition po nun, broken and contrite heart in the sight of God. Na nakita mo na yung salita ng Diyos na pinang-rebuke sa'yo, ikaw ay nag-a-agree at nakita mo sa iyong sarili na unang-una ikaw ay nagkasala sa Panginoon. So godly sorrow acknowledges
sin, no po? At makikita natin yan sa Salmo ni David, yung classic na repentant psalm, Psalm 51. Sabi niya doon sa 51 verse 3 to 4, "For I know my wrongdoings, and my sin is constantly before me." I know my wrongdoings. Alam ko yung kasalanan ko. Nag-a-agree ako sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na kasalanan yan, sinasabi sa akin kasalanan yan, nag-a-agree ako, wala akong pagtatanggi. I know my wrongdoings, and my sin is constantly before me. Ano pa sabi niya? "Against you, you only I have sinned, and done what is evil in your sight." Nakita niyo po yung heart ni King David dito? Ina-acknowledge na yung kasalanan niya ay unang-una sa Panginoon. At siya ay nakagawa ng evil, no po? Hindi niya sinusugarcoat yung kasalanan eh. Hindi niya sinasabi na ito ay maliit, ito ay maliit na pagkakamali. He calls sin, sin. He confesses sin as it is. Kasi ang word po na confession, sabi po sa John, di ba? If we confess our sins, He is just and faithful to forgive us. Yung confess po doon, ang original term po sa Grego ay telling it as it is. So tayo, pag nangihingi tayo ng confession sa ating Panginoon, kailangan talaga natin sabihin kung ano talaga yung kasalanan natin. Hindi natin pwedeng i-generalize, hindi natin pwedeng palaitin, hindi pwedeng natin i-minimize, i-sugarcoat. Pero isabihin talaga natin na ang ginawa ko sa inyo, Panginoon, ay evil in your sight. So nandoon yung pag-acknowledge, pag-confess ng sin. No po? Yun yung makikita natin na ginawa ng mga taga-Korinto. Kaya nga, doon sa verse 6 nakita natin, sila ay may longing kay Apostle Paul. Hindi sila galit kay Apostle Paul. Kahit sinulatan sila ng matinding letter, severe letter, ng rebuke, hindi sila galit. Pero lalo pa nilang minahal si Paul. Pero dahil ba sila ay mabait? Dahil ba sila ay mabuti? Hindi po. Dahil yung grace ng Panginoon na ibinigay sa kanila na sila ay mag-produce ng godly sorrow, yun ang naging fruit sa kanila. No po? At ano pa? Makita natin sila ay nalungkot. So yung godly sorrow, ibig sabihin, ikaw ay nagwi-weep sa iyong sin, nandun yung kabigatan. No? Si King David, nung siya ay nahulog sa kasalanan, anong sabi niya sa Psalm chapter 6 verse 6? "I am weary with my sighing. Every night I make my bed swim. I flood my couch with my tears." Grabe, sabi, nagsuswimming siya sa kanyang luha. Ganun katindi yung pagka-remorse niya, no? Ganun katindi yung pagka-regret niya sa kasalanan. Ganun katindi yung pagka-muhi niya sa kasalanan. Ganun katindi yung pagkalungkot niya sa kasalanan. At bakit? Kasi nga po, ang object ng kanyang sorrow ay hindi yung sarili niya, kundi ang Diyos. Ang offense mo is against a holy God. Ang Diyos na napakabuti, Diyos na nagsusustain ng buhay mo, Diyos na nagpo-provide sa'yo. Kanina sa prayer, sinabi po ni Brother Mark sa Deuteronomy galing na it is God who enables us to create wealth. Ano po? So ang Diyos na nagpo-provide sa'yo, ang Diyos na bumubuhay sa'yo, ang Diyos na nagligtas sa'yo, ang Diyos na nagpe-preserve sa'yo, etong banal na Diyos na ito, napili mo pa rin magrebelde. No? Katulad ni David. Kaya ganun na lang yung panlulumo niya. At yun po yung dapat maging attitude natin towards sin. No? Na dapat meron tayong panglulumo. Sabi nga ni James, no? Ni Santiago, 4:8 verse 9, need to grieve, mourn, wail. Lahat po ng words na ito, strong words, indicating yung labis na kalungkutan. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. So nandoon yung deep sorrow against sin. So yun po ba yung attitude natin sa harapan ng ating Panginoon pag tayo ay nagkakasala? Pag tayo ay nire-rebuke, ano po yung attitude natin?
No po? Sana hindi po tayo magkaroon ng attitude na worldly sorrow na mamaya pag-uusapan natin. Pero yung godly sorrow is we acknowledge our sin, we confess our sin, we admit our sin, and we know that that sin is not only kung kanino man, kundi first and foremost sa Diyos. Yun po yung kailangan nating makita. Kasi pag di po natin nakita yun, hindi talaga darating sa atin yung sorrow according to the will of God. Alam niyo po, alam natin na ang buhay Kristiyano ay hindi perpekto. Tayo po ay, yung indwelling sin natin ay naroroon. At tayo ay nagkakasala pa rin. Kaya nga po, nakita natin, no, kahit si Peter, no, nung inaaresto ng ating Panginoon, anong ginawa niya? Itinanggi niya ang Panginoon. Sinabi niya, hindi daw niya gagawin, pero sinabi sa kanya ng Panginoon, before the rooster crow 3 times, you will deny me 2 times. At nung ginawa na nga niya, at naalala niya yung salita ng Panginoon, anong ginawa niya? He wept bitterly. Labis siya nagkaroon ng kalungkutan. Siya ay humagulhol. No po? Pero hindi lamang po yung nagtatapos doon. Dahil yung ugat ng true repentance, which is godly sorrow, meron din po yung mga bunga. No po? Dahil si Judas po nalungkot din eh. Di ba po? Si Judas, nung nakita niya na siya ay nagkasala, pinagpalit niya ang Panginoon sa ilang piraso ng mga pilak, hindi siya lumapit sa Panginoon upang manghingi ng tawad. Ang nagkaroon siya worldly sorrow. No po? Yung worldly sorrow na yon ay nandoon kaya siya nalungkot dahil siya ay nagkamali, yung kahihiyan ay kanyang nararanasan. Pero hindi niya nakita na nakasama niya ng matagal ang Panginoon, hindi siya lumapit upang humingi ng tawad. Although alam natin, sa case ni Judas, siya talaga ay destined, no? Siya ay the son of perdition. Siya ay talagang gagamitin ng kaaway upang matupad ang kautusan. Ngunit alam din natin na siya ay responsable, no po, sa kanyang kasalanan. At dito naman natin makikita na yung kabaligtaran ng godly sorrow, yung worldly sorrow, instead na sa Diyos nakatingin, sa sarili nakatingin. Ang pinaka-karakteristik ng makamundo na kalungkutan ay pagiging self-centered. So sabi dito sa nabasa ko po sa The Master Seminary na blog, I quote, "Worldly sorrow revolves around the pains he's caused." Ulitin ko po "Worldly sorrow revolves around the pain sin causes to oneself rather than the offense and dishonor it is to God." So yung kalungkutan na naghahatid ng kamatayan, yung kalungkutan na makamundo, ito ay nalulungkot dahil sa sakit ng kasalanan na nararamdaman sa kanyang sarili at hindi dahil siya ay naka-offend sa banal na Diyos. Yun po ang isang nakakalungkot na sabihin natin na kaisipan ng hindi tunay na kalungkutan, hindi tunay na pagsisisi. No po? So, ito po yung sa theology, ito yung tinatawag na attrition. Kasi ang repentance po is contrition and attrition. Contrition, kaya ka nalulungkot dahil alam mo, nasaktan mo ang Panginoon, nasaktan mo ang Diyos, na-offend mo siya. Attrition, kaya ka nalulungkot dahil may consequence ka. Maring ikaw ay napahiya, ikaw ay sabihin natin na-punish, no? Ikaw ay sabihin natin na nagkaroon ng matinding consequence, doon ka nalulungkot. Sana hindi ko na lang ginawa yon. Hindi sana ako magkaganto kung ginawa ko yon. Instead ang sabihin mo,
Sana hindi ko ginawa yan dahil na-offend ko ang Diyos. Nagkasala ako sa Diyos. This is the sorrow of self-pity. The sorrow of getting caught, no? Kaya ka malungkot dahil nahuli ka. No? Malungkot ka sa mga consequence. At karamihan ng mga tao na merong worldly sorrow, nakakalungkot po, ang makikita natin sila ay defensive sa kanilang kasalanan. At palagi sila ay gustong magdahilan, magpaliwanag. Pero ang contrite and broken heart po ay, sabi nga ni Pastor Noel nung siya ay nakausap ko, ito ay walang pagtatanggol sa sarili. Ito ay bagbag na damdamin. Ito ay lalong pagpapalaki ng iyong kasalanan. Hindi mo minamaliit yung kasalanan mo, kundi pinapalaki mo ito dahil alam mo na ito ay kasalanan, maliit o malaki, ito ay kasalanan sa isang Diyos. Kaya, ito po yung kabaligtaran ng worldly sorrow, ng godly sorrow. At paano natin malalaman pa na ang kalungkutan natin ay talagang galing sa Diyos? Ito po ay may bunga. Dito po sinabi, no, sa ating teksto, babasahin ko po. Verse 11, sapagkat tingnan nyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito na naaayon sa Diyos, kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig at kaparusahan. Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. So para makita po natin kung totoo yung ating repentance, dahil importante po malaman natin kung totoo ang ating repentance, dahil nakita natin it's a matter of life or death. Repentance unto life and worldly sorrow produces death. At yun nga ang nakita natin kay Judas kasi ang kinantungan niya, siya ay nagpakamatay. Death. Ngunit para makita natin, lalo nating maintindihan, ma-check ang ating sarili kung tunay nga ang ating pagsisisi. Dapat makita sa bunga ito, ang sabi dito, una, kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili. Again, ito pong pagtatanggol sa sarili, it's not justifying your sin. It's not giving reason kung bakit mo ginawa yun. Kasi si kung di naman niya ginawa yun, hindi ako magkakago nun. Pero ang ibig sabihin nito, pinapatunayan mo, binivindicate mo yung sarili mo, pinagtatanggol mo yung sarili mo sa pamagitan ng repentance mo. Pinapakita mo na ako ay talagang nagbago na dahil dito sa mga gawa na nakikita nyo sa akin. Yun yung pagtatanggol, yun yung vindication. Vindication of repentance through actions. Hindi po yung self-defense, hindi self-justification. At sinabi pa nga, sa English, meron dito yung, for behold what earnestness this very thing. So, ang tunay at makadiyos na pagsisisi, may earnestness po. Anong sabihin ng earnestness? Pag ikaw ay nagkasala sa Diyos, o kahit kanino man, kung ikaw ay tunay na nagsisisi, nandoon yung attitude mo na gusto mo kagad ayusin yon. Hindi mo papatagalin. Nandun yung earnestness mo. Nandun yung kailangan ayusin ko kagad to. Kailangan itama ko ang aking pagkakamali. Kailangan gawin ko yung repentance ko agad. Kailangan kung ano ang aking kasalanan, yun ay aking maituwid. At yun nga po yung nakita natin nung sino ba nag-preach noon tungkol kay Zaccheo. Nakita natin nung ang Panginoon ay binisita siya sa kanyang bahay, tinawag siya at dumating ang kaligtasan sa kanya. Anong unang ginawa niya? Ano sinabi niya? Ibabalik niya ng 4 na ulit yung kanyang mga ninakaw. So, nandun yung action. Hindi siya nanatili sa kalungkutan. Hindi siya nag-self-pity, pero nandun agad yung mabilisan niyang pagtugon na itama ang kanyang mali. Ano pa po? Anong pa sabi dito sa Tagalog? Una, yung pagtatanggol sa mga sarili, kung anong pagkagalit, no?
Indignation sa English, dito po sa New American Standard Version. What indignation? So ikaw, galit ka sa sarili mo. Hindi ka galit sa mga tao. Hindi ka galit sa kanila kasi nirebuke ka nila, no? Lovingly. Pero unang-unang, galit ka sa sarili mo. Galit ka sa kasalanan mo. Galit ka sa, bakit pag ganito attitude ko? Galit ka na ngayon sa kasalanan na dati mahal mo, no? Yun yung bunga ng tunay na pagsisisi. Na dati nung hindi ka pa nakakilala sa Diyos, mahal na mahal mo yung panonood ng mga malalaswang panoorin. No? Mahal na mahal mo yung pagsisinungaling. Mahal na mahal mo yung sabihin nating covetousness mo. Pero ngayon, nagkaroon ka ng godly sorrow, galit ka na ngayon. Galit ka sa mga bagay na galit din ng Diyos. At mahal mo ang mga bagay na mahal din ng Diyos. At ano pa sabi? What fear? No? Sabi, kung anong takot? So ito yung mga fruit ng repentance, takot. Takot sa Diyos, takot na may paggalang, takot na alam natin siya ay na-offend natin, at siya ay banal na Diyos, na siya magtutuwid sa atin, at magja-judge sa atin, sa ating kasalanan. Nandun na ngayon yung takot mo. Takot ka na ngayon magkasala. No? Hindi dahil sa takot ka lang sa consequence, dahil totoo naman po, kailangan din natin katakutan ng consequence. Pero unang-una, takot ka dahil alam mo ang pinaginagawan mo ng kasalanan ay banal at perpektong Diyos. Na ang kanyang galit ay totoo. No po? Alam natin yan, the wrath of God remains dun sa mga hindi pa nasa Kanya. And is revealed unto all unrighteousness. So matakot tayo sa ating Diyos sa kasalanan. At ano pang sabi? Dito sa English, ang sabi, ang next is, kung anong pananabik, sa Tagalog pananabik, sa English longing. So kung ikaw ay tunay na nagsisi, makikita mo na may longing ka na ma-restore yung relationship mo una sa Diyos, pangalawa sa kanyang mga hinirang sa church, no? Nandun yung longing mo, nandun yung pananabik mo na magkasundo kayo, magkaayos kayo kung nagkasala ka man sa isang tao, at lalong higit na sa Diyos. Nandun yung longing mo. Kaya nga, magkakakabit to eh. Kanina sinabi natin earnestness. Ito may longing pa. At ito pa, what zeal? So, ang sabi, pagkagalit, takot, pananabik, sigasig. So, hindi ka lang nananabik, meron ka pang sigasig. No? Yung sigasig, alam niyo po, yung word na zeal, ang ibig sabihin po nito yung mainit, kumukulo. Kaya nga yung pagiging zealous, 'di ba? Sabi naririnig natin, mainit na mainit yan sa Panginoon. So yung tunay na pagsisisi, totoo yun, mainit na mainit ka sa Panginoon. Gustong-gusto mo na siya ay ma-please. Gustong-gusto mo na ma-clear mo ang sarili mo sa kanyang harapan. Gustong-gusto mo na siya ay masunod mo. At zeal against sin. Ayaw na ayaw mo. Gustong-gusto mo, galit na galit ka, kumukulong dugo mo sa kasalanan. Yun po ang bunga ng tunay na pagsisisi. Yun po ang bunga ng godly sorrow. At ano pa sabi? What avenging of wrong. Dito sa Tagalog, ang sabi, sigasig at kaparusahan. Dito, hindi sila sabihin natin, yung mga taga-Corinthian, tinanggap nila yung disiplina sa kanila. No? Na alam nila na ang kasalanan, bagamat ito ay pinatawad ng Panginoon, no po, tayo bilang mga Kristiyano, hindi na nangangahulugan na wala na po tayong consequence. Hindi na nangangahulugan na hindi na tayo didisiplinahin ng Panginoon. Hindi na nangangahulugan na, okay, Lord, nag-sorry na ako. O, okay na tayo ha. Huwag mo na akong paluin. Hindi po. May mga kasalanan
Gaya nga nung nabanggit ni Pastor Fidel nung nakaraan, disciplinable sins, yung mga kasalanan na kailangang disiplinahin, yun po ay talagang ginagawa o sabihin natin ginagawad ang pagdidisiplina. At yun po ay bunga ng tunay na pagsisisi. Kung ikaw ay tunay na nagsisisi, nandoon yung una, nandoon yung, kung ikaw yung nagkasala, nandoon yung attitude mo na okay lang sa akin, I deserve to be disciplined. I deserve the consequence. At kung ikaw naman, yung sa part na sabihin natin na ikaw ang na-offend, na po, ikaw ay nag-agree na, oo, kahit mahirap, kahit nakakalungkot, kahit masakit, kailangan disiplinahin natin ang kasalanan. So yun po yung bunga, yung mga bunga ng tunay na pagsisisi. Earnestness, vindication, indignation, fear, longing, zeal, discipline. So doon po natin salaminin yung ating mga sarili. Kung nung tayo ba ay nagkaroon ng pagsisisi, nandoon ba yung mga bunga na iyon? Kasi mahirap po na magkamali tayo. All this time, akala natin totoo ang pagsisisi natin, pero ang sorrow pala natin is godly. At hindi, worldly at hindi godly. So, napaka-importante po na pag-usapan ito at makita natin kung ano ang totoo. At ang isa pang bunga ng tunay na pagsisisi, nandun po yung restoration. Nandun po yung joy. No po? Yun yung makikita natin sa verse 13 hanggang 16. Na dito, nagkaroon ng kagalakan, hindi lamang si Apostol Pablo, kundi si Tito. Dahil una, nakita nila na talagang ang pagsisisi ng mga taga-Korinto ay totoo. At pangalawa, sila ay tinanggap ng mga taga-Korinto. Diba sabi? With fear and trembling, with longing, with love. So alam po natin, sinabi sa salita ng Diyos na sa Luke 15:7 na kung mas marami ang kagalakan sa langit pag may isang makasalanan na nagrepent. So ganoon din naman tayo as a church. Pag nakita natin, no po, na sino man, ating mga kamag-anak, ating mga kaibigan, mahal sa buhay, na nakita natin nagsisi tungo sa kaligtasan, nandoon yung joy. Nandoon yung restoration ng fellowship sa tao na yun. Nandun yung reconciliation. Yun po yung napaka-inam na makita natin. Na dapat meron tayong joy sa restoration ng isang tao na nahulog sa kasalanan. At again, kung tayo man ay na-offend, opo, ng tao na iyon. Na-offend ng sino man, ng ating kapatid sa pananampalataya. Para makumpleto po yung joy, nandun din dapat yung forgiveness. No po? Dapat i-practice po natin yung grace. Maging gracious po tayo. Dahil at the end of the day, ang pinag-uusapan po natin ay kaluluwa. Kaya natin sila inaabot. Dahil concerned tayo sa kaluluwa nila. Gusto natin silang ma-restore. Kaya natin sila gustong ma-reconcile sa Panginoon. Kaya natin sila nire-rebuke. Dahil sa pag-ibig natin sa kanila. At kaya tayo nire-rebuke ng salita ng Diyos. Dahil din sa pag-ibig niya, dahil ayaw niya tayong mapahamak. Dahil alam po natin na sino man ang wala sa Panginoon, siya ay mapapahamak. Kaya nga po anong sinabi, no, ni John the Baptist, ng mga apostol, ng ating Panginoong Jesucristo, repent and believe in the Word of God. Sinabi nga yun sa Acts. Nung narinig nila ang salita ng Diyos, di ba?
Katulad ng binasa natin kanina sa Nehemiah. Anong ginawa nila? Nag-mourn sila. Nandoon yung godly sorrow. Tapos tinanong nila, what must we do to be saved? Repent and believe. So, bago po tayo magtapos, again, bagamat nalungkot ang mga taga-Korinto nung sila ay sinulatan ni Apostol Paul ng kanyang severe letter, at si Apostol Pablo mismo ay nalungkot din, nakita natin yung heart ni Apostol Paul na nandoon yung pagmamahal na hindi niya, siya din man ay nalungkot, pero nandun pa rin yung joy, because yung kanilang kalungkutan, yung kanilang kasakitan ay naghatid ng repentance unto life. So godly sorrow is not regret that wallows in shame. It's repentance that walks toward Christ. Gaya nga po ng example ko kanina, inoperahan si Pastor Joey. Siya ay hiniwa nung scalpel, no? Matalas na matalas yon. Ang ating Diyos din naman, tayo ay sinusugatan, hinihiwa yung ating puso, no? Sabi nga dun kanina sa Acts, katunuso, cut to the heart. God cuts in our heart. He wounds us through conviction of sin so that He can restore us. No po? At yun din naman ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay offensive sa lahat dahil sinasabi nito na ang tao ay makasalanan, ang tao ay kaaway ng Diyos, ang tao ay hiwalay sa Diyos. Ngunit sa matalino at napaka mapagmahal na pag-iisip ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang maging kapalit natin na dapat tayo ang parusahan, tayo ang patayin, tayo ang mapunta sa impyerno. Ngunit sa kabutihan ng Diyos, ibinigay niya ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang kaisa-isang anak, upang magbayad ng ating kasalanan at para tayo ay ma-restore, ma-reconcile sa ating Diyos. Kaya sa pagtatapos mga kapatid, ang repentance po ay it's a gospel grace. Hindi po natin ito kayang sabihin natin na i-produce sa ating sarili. Yung repentance unto life po, ang Diyos lang ang nagkakaloob. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2:25, basahin ko lang po mabilis. 3. So sabi po 2 Timothy chapter 2 verse 25. Tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkilala sa katotohanan. So sino po nagkakaloob ng pagsisisi? Ang Diyos. At again po, ang means ng Panginoon upang tayo ay sugatan, hiwain yung ating mga puso, tayo ay rebuke, ito po yung salita niya. Yung Ebanghelyo po. Kaya nawa sa umaga pong ito, wag po natin patigasin yung puso natin. Makita natin na yung ating kasalanan, yung ating pamumuhay sa kasalanan, ito po ay offense against a holy God. But God's kindness leads you to repentance. Only Him can grant you true repentance. Kaya wala po tayong magagawa kundi lumapit lamang sa Kanya. Opo? Sabi sa Luke, He is the friend of sinners. He came here to seek the lost. Hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan gaya ko at gaya mo. Kaya lumapit ka sa Panginoon.
Hingin mo yung tunay na repentance. Hingin mo yung tunay na kapatawaran. At sa kanyang mabiyaya at mahabagin na katauhan, ibibigay niya po yun sa inyo. Kaya, wag po tayong manghinawa na lumapit sa Panginoon. At, siyempre po, babalansin natin, wag din po nating abusuhin yung kanyang biyaya. Na po? We must not sin, no, abound in sin so that grace may abound. Hindi po sabi sa Romans. By no means. Kaya nawa po, isummarize ko lang po, we should receive rebuke with humility. Let sorrow lead to change, not bitterness. No po? Let your repentance bear fruit. Ang true repentance po ay may fruit. No po? At i-restore natin with joy and love yung sino man na maaring nahulog sa kasalanan at nagsisi ng totoo. Tanggapin po natin sila. Yun lamang po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na mabiyaya, salamat po Ama sa inyong mga salita. Panginoon, tunay nga po na madalas, Lord, our sorrow is not godly but instead worldly, na dahil po sa aming katigasan ng puso, dahil po sa aming pagmamalaki sa aming sarili, sa aming pride, ay nagkakaroon po kami ng kalungkutan. Hindi dahil na-offend namin kayo, kundi kami ay nabigatan, kami ay nahirapan, kami ay napahiya, kami ay nagkaroon ng consequence. Patawarin niyo po kami, Ama, dahil napaka-self-centered po namin. Panginoon, kayo po ang mag-grant sa amin ng true repentance. Na makita namin, Panginoon, na ito ang siyang paraan ninyo. Ito ang siyang fruit ng inyong pagbabago sa amin, na ang aming pananampalataya ay tunay kung nagkaroon din kami ng tunay na pagsisisi, Ama. Kaya, Panginoon, humingi po kami ng biyaya sa inyo, Ama, na pagkalooban niyo po kami nito, Panginoon. Makita namin ang aming kasalanan at magkaroon po kami ng pagbabago ng aming mga isip, na ito ay karimari-marim sa inyong harapan at dapat namin talikuran, at kayo ang siyang hanapin namin, Ama. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi po namin ito kaya sa aming sarili lamang, kundi ito lamang ay biyaya ninyo at pagkilos ng banal na Espiritu. Nawa, Panginoon, ay sugatan po ninyo ang aming mga puso. Hiwain po ninyo, Panginoon, upang ma-expose ito at makita namin lalo ang pangailangan namin ng inyong ebanghelyo, Ama. Salamat po, Ama, sa biyaya ninyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.